Fantastic morning, everyone, and welcome to MTV. Melanie talks to Vinci. A quick talk, real talk, and an inspiring night with iFern Nation. Let us welcome your hosts for tonight. iFern Diecast Car Club President and SFVP, Vinci Abella, together with our special mentor and host, Emerald Presidential Director, Melanie Asuncion. Ganda nung tanong ni Maria Cris. Anyway, palakpakan nyo si Maria Cris. Sobrang consistent yan. Weekly yan nandito. It's very important. Actually, hindi siya importante lang. It's a must. Lalo na pag leader to leader up. Alam mo ba kami ni Da? To be honest, sa tagal namin magkasama, almost 12 years na kami magkakilala. Hindi na kami nag-uusap masyado tungkol sa network. Mas ang pinag-uusapan namin yung pamilya niya. Yung buhay-buhay. Kamusta siya? Anong nararamdaman niya? Pag leader na kasi yan, most likely naman, alam naman na talaga niya kasi. Pero syempre, mayroon na mga momentum stoppers eh. Diba? Momentum stoppers could be a family problem, could be a health problem, financial problem, or problem with their downline. So, dapat, ang trabaho mo bilang upline, ikaw yung lalabasan ng downline mo nung problema. Kaya nga minsan, di ba nangyayari, yung downline, sinasabi niya yung problema niya sa downline niya din. Ba't nangyayari yun? Paano? Minsan, di kasi available yung upline. Or, nagagalit agad si upline. Correct. So, very important, na alam mo yung buhay ng downline mo. Di ba may rule nga dapat nakapunta ka sa bahay. Di ba? Kung within Metro Manila yan at mababaw pa lang, bago pa lang yan. Dapat kilala ka ng pamilya niyan, kilala ka Kasi minsan, kaya rin negative yung family ng mga downline mo. Hindi ka nakita. Di ba? Hindi ka man nagdala ng cake, kung ano man. Uuwi late na. Umuwi late. Hindi nila naiintindihan yung ginagawa ng relative nila. Pero kapag nandyan ka, nakikita, in good hands naman pala tong asawa ko. Yun. So, malaking factor, yung leadership mo. Actually, relational leadership. Kasi at the end of the day, ang totoong negosyo natin dito, yung relasyon natin. Diba? Don't get me wrong, wala namang perfect na relationship. Tandaan nyo, ang upline, hindi yan perfect. Siguro kaya ako hindi na-frustrate or nade-depress up or parang nagagalit madalas. Kasi, klaro sa akin na walang perfect na downline, walang perfect na upline, walang perfect na crossline, walang perfect na company, 'di ba? And pag wala kang expectation na ganun, 'di ba? Frustration comes from expectations. So ako, alam ko na one way or another, minsan magkakamali talaga yung downline. Minsan magkakamali din talaga si up. Minsan magkakamali din ang kumpanya. 'Di ba? Minsan magkakamali din ang close line. Mangyayari siya eh. Minsan ikaw, magkakamali ka madalas. Kaya ako like kong turo sa mga downlines ko, wag sa akin ang tingin. Si Lord lang ang perfect, hindi ako si Lord. Si Lord lang yan, di ba? Hindi ako perfect. In our relation dun sa sinabi ni Vinci, sa Unstoppable, meron kaming kahit ayaw mo sa upline mo, you have to respect your uplines and love your downlines. So, kahit yung downlines na, alam mo yun, wala kailangan mo siyang mahalin pa rin eh. Yung upline, okay lang na hindi mo mahalin. Pero irespeto mo man lang. Yun na Agree. Respect your uplines, love your downlines. Yes. So, yun kailangan heart to heart to. For example, may problema, lalapit sa amin. Okay, sige, bibigyan ng advice, ganun ko rin, apply for whatever, yan. Tapos, okay na, in-apply. Babalik ulit, same problem. Okay, sige, may patience pa ako. Third, babalik ulit, 50% na lang yung With the same problem. Pag fourth time, hindi na kakakaibigan. Promise. Yes. Okay? But same person, babalik, may problema, okay, solve natin, alis. Babalik ulit, may problema, pero different problem, ulit. Okay lang. Entertain ulit. Babalik siya, different problem, entertain. Pero one person, 3 beses na bumalik, na same problem, kay Alex ko na pinapasa. Wala talaga akong patience. Yes. Ewan ko. Kay Alex na talaga. Pares pala tayo. Agent ko naman pinapasa pag ganyan. Alam nila yan. Kaya sa keeping, magaling talaga si Alex. Wala talaga akong Oo. patience. Ako din. Actually, ako din. Tatlo lang talaga ako. Siguro, hindi tayo papasensya. Siguro, we just know na when it's toxic. Pwede. 'Di ba? Minsan kasi, don't get me wrong bantayan mo yung downline mo, pakinggan mo yung downline mo. Pero pag napapansin mo, puro toxicity na rin, hindi rin siya okay. Tama, yung sinasabi natin na learn to let go din. 'Di ba? Okay lang, alam mo, okay lang yung ganito eh. Productive. Ang laki ng benta.
ang ganda ng cheque. Pero may personal problem, binubuo sa'yo, o yung pakikinggan kita. Pero yung wala ka nang cheque, wala ka nang pinasok, papasukan mo pa ako na negative, Problema. ipapasok kita sa banga. Ako personally, kasi real talk to, di ba? Based from experience, hanggang pangatlo lang ako, friend. Pag pang-apat ay dead man na. Doon ka na sa sa guidance counselor. Sa mga unstoppable, sino na nakakapangalawa? May ano ka ba? May list ka ba? Tsaka ako ang dream ko, ang talagang gusto kong mangyari. Alam mo yung, di ba kasi yung baliwin ka ni upline, baliwin ka ni Sir Tom, normal na yun eh. Trabaho ng upline yun eh. Trabaho ni Sir yun, trabaho ni Mama Dami, yung baliwin tayo, di ba? Pero alam mo yung jackpot na downline, yung downline yun ng babaliw sa upline, ay grabe yun. Gold mine yun. No? Yung, hi upline, good morning. Grabe, meron po akong hawak na 2 corporate packages. Upline, ito po yung schedule ko for the whole week. So, isipin mo, kung mag-create ka ng kultura ng organisasyon mo na ang goal nyo, imbis na kayo yung baliwin ni upline nyo binabaliw nyo. Kasi, wag mo isipin na, ay, para kay upline. Hindi. Tandaan mo, kopya-kopyahan yan. Pag ganun yung mentality mo, expect mo yung downline mo, gagawin din sa'yo. Babalawin ka din ang downline mo kasi yun yung ginagawa mo sa upline. Typical, di ba? Yung typical, yung ayaw ng networking. Sana nung last Wednesday, nandito kayo kasi ang ganda ng topic nung last Wednesday. Parang scam yung networking. Yes. Di ba? Ganun siya. Yung parang recruit ba yan? Yun yung normal na ano ba? Kasi ang tingin ko sa iFern talaga, sa ngayon matagal nyo nang naririnig sa akin, kaya ko siya kasing i-posisyon na hindi siya networking. Yes. Kasi hindi siya talaga networking. Okay? Parang bonus lang na may... Complan. Complan. Ang tingin mo talaga sa kanya, parang yun nila, parang Pfizer. Pharma, no? Pharma na nagkaroon ng complan na ganon. Pumapasok kasi yung mga bago na networking yung napapalabas natin. Diba? Parang gano'n, networking. Pero kung may papalabas nyo kasi na distributorship, parang Coca-Cola, nag-distribute ka dun sa area na yun. Kaya ang dami naming negosyante. Yes. Ang dami naming negosyante kasi pinapalabas ko siya na distributorship. Ang tanong nila, pagkatapos ko ng explanation, parang networking? So, yung isa lang po, yung number 3 lang po. Lagi ko sila, alam niyo po kung ang bahay Jessic nga, kung may MLM, di sana, ang dami-dami na nating pera. Yes, correct. Galing, mo? nagigets ko. Nagigets ko yung point mo. Diba? So, parang ganun siya. So, sometimes kasi, kaya tayo nahihiya or Frustrate. na-frustrate kasi pinagre-recruit kagad natin yung tao nang hindi pa naintindihan yung negosyo. Yes, galing. Okay? So, Galing. pero kung magdiin mo na ipinaintindi sa kanya na parang hindi ka mahiya. Tapos di ba nasa NDO naman, rejection, nandyan lang yan. Yes. Ganyan. Kung titingnan mo siya na negosyo talaga, kung titingnan mo siya na parang Coca-Cola talaga, titingnan mo ng San Miguel, it's the same thing. Distributorship. Sobrang swerte lang natin na nilagyan Yes. ng MLM. Correct. So may factor yung upline, no? Yes. Doon sa downline, kung paano niya paparamdam doon sa downline. So kung kaya, babagal to na proseso, kung kaya na ipaintindi siya, ipaintindi. Kaya yung sinasabi ko, yung gitna, yung 'di ba, yung mayaman, tapos yung mababa, magmimit sa gitna. Tayo, like yung kalidad natin, kung naintindihan talaga natin yung iFern, yung business niya, tayo yung magha-harvest ng mga mayayaman na mabilis. Kung paano i-explain sa mga mayayaman, kung ganun tayo ka-equip lahat, ang dami nating makukuha na mga mayayaman na hindi lang basta yung basta kukubra, magne-network, naintindihan talaga. Kaya yun yung sinasabi ko, in the future, iFern is a brand. Yes. Yun yung lagi kong sinasabi na kaya hindi kayo mahihiya. Sample nasa Tagaytay Highlands kami. May grupo ng, pang sabi ko, pang corporate package. Mga mag-anak sila. Nagpa-picture, matatanda, 50 years old. So sabi ko ganun, picture, nag-Bisaya kami sa Field Rapport, ganun. Tapos, alam mo, funny talaga nun. Sabi ko, taga saan ka? Lagi ako sa Davao. Every month ako umuwi na, anong negosyo mo? Nasa vitamins business po ako. Sabi ko, talaga? Anong vitamins? Actually po, yung vitamins business ko po is kailangan nyo. Yung mga tuhod-tuhod nyo, kailangan na yata ng vitamins ko. Sabi niya, oo, sakit yung tuhod ko. Masakit yung tuhod ko.
Sabi ko, umiinom ka ng Oo, umiinom ako ng Ay, tigilan mo na yung may 4 siya na collagen. Collagen 1, 2, 3, 4. So, ang kailangan lang sa tuhod, type 2. O, bakit kayo iinom pa ng 3 collagen? Kaya ang bago pumunta sa tuhod, ang dami pang pagdadaanan. Yung Fernflex, diretso na sa tuhod. Alam mo, ano sila, 10 sumunod sa akin. Bigyan ko kayo ng Fernflex. Siyempre, mayaman ako, nabigyan ko Fernflex, diba? Buti na lang, may Fernflex doon. Bigyan ko kayong Fernflex. Yun, pinagbibigay yung number nila, pinagano. Tamo, nagbanggit ba ako ng networking? Prada. Yes. Pharma. Kung kasing grabe nyo ako mag-push ng Fernflex, darating yung araw, matatalo natin sa Yes. Kung kaparehas nyo ako mag-push ng Fernactive, darating yung araw, makatatalo natin sa Nag-gets nyo kung gaano maganda yung negosyo nyo. Yes. Tayo ang marketer ng next brand, the next big thing na kilala ngayon. So isipin nyo, para kayong ahente ni iFern. Kasi iba-iba, bawat kausap ko, iba-iba yung persona ko. Pag doktor ang kausap ko, medrep ako. Pag negosyante kausap ko, distributor ako. Pagka mid-level ang kausap ko, pangarap mo, tuto pa rin ko. Galing. Okay, iba-iba yung persona ko. Mirroring up, no? Mirroring. Iba-ibang persona ko sa bawat tao na kinakausap ko. Bottom line is, you really need to understand yung business na meron kayo. By heart, no? By heart. Paano ma-understand? Ganun pa rin. Babalik pa rin ako. Babalik pa rin ako doon sa sinabi ko na this generation, doon pa rin eh. Kasi the more na marami kang kinakausap, the more na marami kang knowledge na ma-explore sa sarili mo. Kahit anong sabihin namin dito sa inyo, kung hindi kayo mismo ang naka-experience, hindi pa rin. Para kayong you are learning by the book. Yes. Iba pa rin kung nasa field ka. Kaya huwag kang matakot lumabas, huwag kang matakot makipag-usap. Every time na nare-reject ako, ano siya, para siyang lesson plan. Ito yung next na gagawin ko. Ito yung mali ko. Ito yung tama ko. So, huwag matakot, kailangan nating lumabas. Diba? So, yun, no? And in addition din up, no, kay Da. Siguro, very important yung expectation. If you expect and you understand, sa unahan pa lang, na this industry or iFern is a rejection business. Pag klaro yun at malinaw sa'yo yun, again, babalik ako, you will never get frustrated again. Because you understand that no means not now. Diba? Gusto mo, ayaw mo, next. Gusto mo, ayaw mo, next. Gusto mo, ayaw mo, next. Totoong nagpapatagal at nagpapa-frustrate sa lahat ng mga nararamdaman mo, alam mo kung ano, yung drama at issue mo. Correct. Yung feelings mo. Diba? Kasi talo yung may emosyon sa ganitong klase negosyo pagdating sa rejection. Diba? Kasi gusto mo, excited ka best friend mo ayaw mo. Pero kung naiintindihan mo na, sabi ni Apmel, sabi ni Vinci, numbers game lang to. Lagi kang excited mag-next. Diba? Tsaka syempre, diba? Yung ganitong klase negosyo, ikaw yung bida Ang boring naman ng pelikula na walang kontrabida. Tama. Etong lesson na to natutunan ko kay Mamadam, no? Kay Mamadam Kim na talagang hard-earned ko natutunan, the hard way, no? Pero dahil sa advice si Mamadam, tataga ko para sa iyo, para sa MDC. Sisikapin ko top 10. Balik ulit tayo ng top 10, no? Para sa akin babalik ako yung sabi ni Apmel, you don't have to love me. Sa upline, 'di ba? You don't have to love me. 'Di ba? As long as magawa ko 'yon, mabago ko buhay mo, kumita ka ng malaki, I did my job. Kung magiging magkaibigan tayo, bonus 'yun. No, pero there is a thin line or still a boundary. As much as gusto mo siyang maging kaibigan, alam mo 'yon, kasi gusto mo naman din ng totoong friend The reality in this kind of industry is very rare to have talagang yung kaibigan mo na kahit alam na lahat ng problema mo at baho mo hindi magbabago ang sa'yo. Trust me, kahit na kaibigan mo yan, kahit Daryl Torres ko pa yan, na talagang literal nakita ko na lahat. Recently lang, no? Pero, tandaan mo, nilulook up ka niyan Di ba? Nilulook up ka niyan. Sa'yo yan kumukuha ng energy. Kung alam niya lahat tungkol sa'yo, at masyado mo na in-expose yung buhay mo, wala ka nang tinira, you just killed the curiosity of your downline sa'yo. And I think it will affect his or her performance. So, sa akin, paano magtrato? Tratuhin mo siya ng parang tao. Pero, magsaset ka pa rin ng boundary. May mga bagay pa din na, may mga bagay sa buhay mo na huwag mo siya ipasok doon. Kasi hindi niya na kailangan malaman yun. Agree. Copy-paste. Ako, I'm not a friend. I think, I'm not a friend, but I'm an ate.
ate ako in a sense na parang andito ako para makinig. Yes. Andito ako para tulungan ka na matupad yung pangarap mo ever since. Parang pag uwi ko ng bahay, complete na ako with Alex, complete na ako. Pero pag nasa labas, ate ako, hindi ako friend. Kasi pag friend ako in a way na masasabi nyo sa akin lahat. Pero hindi ako friend para sabihin sa'yo na okay sa akin ang lahat ng ginagawa mo kahit mali. Yes. Galing. So parang Mas na-explain niya yung gusto ko sabihin. Yun. So, makikinig ako sa'yo, pero never kong aayunan, lalo na pag mali yung ginagawa mo. Yes, correct. So, kaya sometimes, yung mga pumupunta sa akin, they seek for advice. They do not seek for yung Lalabasan lang, kontekante. Oo, hindi. Kasi nga, wala nga akong time. So, ngayon, kaya yung iba, sometimes, hindi sila nagpupunta sa akin or sometimes hindi ko alam yung nangyayari. Kasi alam nila na yung ugali ko, hindi para makinig. Yes. Kung kailangan mo ng listener, I think hindi ako yun. Hindi Yes. talaga ako yun. Yes. Kasi, ewan ko, sayang yung oras. So, nandun ako para sundin mo kung ano yung alam ko na ikakabuti mo. Yes. Parang ganun siya. Ano yung option niya? A friend? Ano yun? A friend? A friend, a lover. A lover? Bad yun. Bawal yun. As a family po ba? Or as a business partner? Or as a tropa? Or as a Family, friend? oo naman talaga. As a Yes. family. I-friend is family. Oo, as a family. Tinuturo ni Madam yan. Sa lahat ng sinabi niya, yun lang ako, hindi ako friend. Yes. Again, hindi ako friend in a sense na hindi ko kukonsintihin Yes. pag mali na yung ginagawa mo. Yes. Ganun siya. Pagka for example, tamad ka o kaya yung downlines mo, hindi ako kagaya nung apply natin dati na, sige, tambay lang tayo, hayaan mo na sila. Hindi ako ganon. Ako talaga, pagka alam ko, hindi, kailangan mong samahan, ganon. So, hindi kami yung tambay-tambay lang. Kaya wala akong masyadong kainuman talaga na yung inuman lang na basta lang inuman na, alam mo, hanggang madaling araw, puro kayo chismisan. Wala akong ganong time. Wala akong ma-remember na meron akong someone na sinamahan para lang overnight, mag-chismisan kami. May sinosolve kaming problem, parang ganon. And, pinaka-importante is boundary. Yes. So, boundary. Kasi pag friend ka, ang friend kasi, nasasabi mo lahat, di ba? Parang wala nang boundary, wala nang ano. Parang ang mangyayari, alam niya na friend ka niya. Alam niya na friend ka niya, pero may boundary ka dapat. Kung Yes. kailan, kung hanggang saan na, kung hanggang, parang mali na to, parang hindi na to tama, parang... I'll answer from a basketball perspective. Sino nagpa-basketball? Sana yung analogy ko gumana, no? Sa basketball, yung coach, meron siyang pattern. Sabihin nyo nga pattern. Tama? Yung point guard, shooting guard, small forward, power forward, center. Meron yung designated na pwesto. Tama? Na nagro-roam around yan. Ibig sabihin, may sistema yan. Okay? Meron yung sasabihin ni coach, dito ka, dito ka, dito ka, dito ka. Pero sa actual game na, ikaw yung magbabasa ngayon kung titira mo na ba. Tama ba? Kung baga guide siya, pattern siya, pero hindi sinabi ng coach na 100% yun lang yung gagawin mo. Pattern siya na susundin mo. Pero at the end of the day, for me, networking is an art. Correct? So, as upline, magbibigay ka ng pattern. Tama sabi namin, may centering, diba? May short NDO, pagpasok pa lang. Yung sabi natin, idagdag natin yun, ipaintindi, no? Iparamdam, by heart, dapat mag-gets ng tao na pharma company ito. We are not networkers, we are distributors. No, ma-equip sa produkto, maka-attend ng product training, makita mo yung prospect list, masamahan mo, di ba yung I do, you do, yung mga basic. Those are patterns or guides, right? Pero ito yung totoong sagot ko dyan, Kung sino yung hahataw, at kung sino yung matitira, at kung sino yung totoong sasabay talaga sa'yo, yun ang beauty ng networking industry. You know why? That's called mystery. Yung misteryo kung sino yung sasabay, yung misteryo kung sino yung magiging susunod na Upmel, susunod na UpJM, susunod na Alex, susunod na Rayma, that is the mystery that all of us do not know. Do you get the point? Hindi talaga natin alam. Sa katabi mo lang ngayon, di mo alam kung sino dyan yung susunod na magiging Upmel. Tama ba? Dyan sa mga nakaupo ngayon, di mo alam, baka next month wala na yan. Baka next year wala na yan. Right? So, to answer that question, yun yung nagustuhan ko dito. The beauty and the pain, no, ng inalagaan mo, na wala. I think those are part, no, ng industriyang pinili. At the end of the day, your job as an upline is to give a platform, to give a system, to guide him, to guide her, pero at the end of the day,
hindi mo talaga makokontrol kung sino talaga yung totoong sasabay sa'yo. Kaya, babalik ako sa the more entries you send, the more chances of winning. Mas marami kang pinasok, mas marami kang sinalpak doon sa sistema, mas marami yung chance mo na magkaroon ka ng sunod na Up Melanie Asuncion. That's my answer. Ako, based from experience, and 3 years. 3 years for duplication. Okay. Kung mapapansin niyo sa GC ng Unstoppable, may wave 1, wave 2, wave 3. Okay, wala pa akong wave 4. Kasi depende siya sa psychological wallet ng leader, depende siya sa emotional readiness ng leader. So depende siya. Hindi siya nasusukat kung ilang taon. Nasusukat siya sa maturity ng leader na kinukuha mo. So, meron akong nasa wave 3 ngayon na pioneer pa siya. Okay? Baka pwedeng umabot pa siya ng wave 4, simula siya sa pioneer. Pero yung wave 1, wala na siya doon sa wave 3 kasi nag-mature na siya. Okay? So, ngayon, 3 years siya, maximum na nakikita ko, 3 years ang duplication, hindi lang sa person na yon, pat buong grupo. So, and also, ako kasi, kami ni Alex, hindi kami mayakap sa team. In a sense na we give yung leader na yon na i-acknowledge ang team niya. Okay? So, kaya lang siya may unstoppable, kasi unstoppable talaga. For example, yung Gilas. Gilas is Gilas, pero hindi, kahit wala na kami, yun yung totoong duplication. Yes, ang hindi mo kukunin ang credit. So yung phenomenals, etong year ko lang nilet go, pero 5 years na si Jack. Yes. Okay, yung Shout out Japan. Phenomenals. Okay? So, itong year ko lang nilet go, ibig sabihin itong year nilet go, minimal na lang yung guidance namin. Gilas and Ignite, 3 years. So, pwedeng yung leader na yon, pwedeng kunwari yung pinaka-leader ng Gilas, pwedeng 1 year lang namin, sa pagkakaalam niya kunwari, 1 year lang namin hinawakan or less than a year. Pero the whole group, 3 years yon. Yes. The same with Ignite. Again, bumalik ulit ako noong 2025, last year. Bumalik ulit ako, nag-temp check ulit ako kasi nga, hindi masyadong maganda yung last year. Ito na yung reality na to. Phenomenals, binitawan ko na siya kasi ready na. Pero hindi ibig sabihin na isang tao lang ang tututukan mo doon. The whole organization. So ikaw as an upline, hindi lang isa yung hahawakan mo. Basta marami siya, himay-himay talaga siya. So ngayon, nasa wave 3, pagka meron ulit, kaya hindi kami nauubusan ng direct kasi itong leader na, for example na to, iba yung emotional intelligence niya, iba yung emotional readiness niya dito sa nag-uumpisa. Correct. Habang meron kang panganay na umaakyat, meron ka namang ginogrow na babies na pinapadede, pinifidan, binibigyan ng Cerelac, ganyan-ganyan. Pero ito, solid food na to. Yes. Hanggang sa kaya niya ng mag-asawa. Hanggang sa kaya niya ng umalagwa. At never kami nakisiksik pagka, for example, grupo, we always give the credit to the leaders. Yes. Ganon siya. Not unless baby pa ha. Pag baby pa, hindi talaga. Kasi kailangan nandun pa yun. Di ba kahit naman magulang. Pero pagka, for example, adult na siya, binibigay na natin sa kanila. So, ngayon, yun din yung sinasabi ko sa mga leaders namin, hayaan mong lumipad yung mga ilalim. Hayaan mo silang magkaroon ng team name, hayaan mo sila. Hindi ako uhaw na sobrang laki ng Unstoppable, magpa-picture tayo. So, hindi ako uhaw talaga doon. Kasi kailangan makita ko, pagkagaya ngayon, minsan yung phenomenals na kakagraduate lang, iniiba ko na sila para makita ko yung tunay na pangyayari ng Unstoppable. Kaya kami merong Unstoppable RBA na non-PD para makita ko yung tunay na growth ng bagong linya. Yes. Okay? Hindi kasi baka mamaya makapal ka lang kasi maraming ibang grupo na kunwari strong lead mo. Nahalo dun sa mature. Nahalo sa mature do. So, ganun siya. So, to answer the question, 3 years minimum to have a solid group. Wow. Okay? To have a solid group. 3 years minimum.
bababa ka sa ilalim, bababa ka sa ano. So, depende siya sa maturity ng leader. Kasi pwedeng 6 years na siya sa iFern, 7 years na siya sa iFern, pero nandun ka pa rin, kasama mo pa rin. Pero meron naman mabilis mag-mature. Mabilis mag-mature na hindi na siya, parang kaya niya nang umalagwa mag-isa, kaya ibigay mo yun sa kanya. So, yung laging sinasabi, paano ka maduduplicate, yun nga, yung parang, pagka hindi mo na maduplicate, duplicate mo yung sarili, yung ikaw mismo. Kasi there was a time na bagsak talaga, basta merong time na bagsak talaga, walang nag-grind, walang resulta. Kami ni Alex yung lumabas. Tapos kailangan ko ipakita na, kaya pala. So, ganun siya. Yes, tama. Ang ganda nun sabi ni Apello na ikaw as bago, dapat habang nag-duplicate ka, you make sure na ikaw, pag dinuplicate ka, kadupli-duplicate. Yes. Kasi parang ano siya, no? Di ba kunyari, mahiyain. Paano to mahiyain ako? Wala akong ma-recruit. Hindi, may ma-recruit ka, yung kapwa mo mahiyain. Magugulat kayo sa grupo kayo na mahiyain. Tama. May grupo pa rin. So same thing din, pwede ka palang maduplicate na wrong way. Di ba? Correct. So make sure na ikaw, kung wala ka pang naduduplicate, ikaw na muna. Yes. Duplicate mo yung sarili mo. Correct. And for me up, no, how can you say na you're well duplicated? No? Ako, ang basis ko, I can say na I'm well duplicated na if I become irrelevant na. Correct. Doon sa mga activities nila. Ibig sabihin nun, pag hindi na factor yung presence ko, Correct. ibig sabihin nun, hinog na yung organisasyon na to. Oo, tama. Siguro, last words, no? Final words for since ang topic nila is leadership, no? Ano na lang yung last message mo for this batch na ibabaon nila for the week grind para pagbalik nila ng Monday, hindi lang sila natuto dito, may pumasok na pera. No? May pumasok na production sa kanila. Simple lang. You really have to lead yourself. Yun lang talaga. Kasi pinakamahirap yun talaga. Lead yourself. So, kung hindi mo kaya pasunurin yung sarili mo, paano ka magpapasunod ng buong organization? So maraming salamat, Mel. No, and syempre sa ating live audience. Guys, again, palakpakan naman natin Thank ang you ating so much! iFirst overall top 1 for 2025, no other than our EPD. Upline Melanie Asuncion, and with that, I am Vinci Abella. And as long as you're able, You be unstoppable. Yes, thank